Babala po sa lahat, no? Sa mga nakikinig po sa atin, nanonood, pag meron pong nagsisend sa inyo, text message o kaya sa Messenger o kaya sa Viber o ano ba, sa social media, lalo na sa text ha, at may link, i-click mo yung, wag nyo pong i-click yung link na yan. Pakiusap lang po dahil po scammer po yan. Halos lahat po ng mga bangko, nakikiusap na sa lahat ng ating mga kababaeng Pilipino, wag na wag kayong magkiklik na mga links na yan dahil scam po yan. Lalo na kung nanggaling sa bangko daw, nanggaling sa kumpanyang ito, wag na wag ninyong i-click yan dahil ubos ang pera nyo talaga, lalo na sa bangko, limas lahat yan. Oh, makukuha ka agad ng mga ano yan ng mga impormasyon. Hihingan ka ng PIN, ganon, wag. Ang bangko hindi po magpapadala ng links yan. Pinag-iingat ng Philippine National Police ngayon ang taong bayan kaugnay sa kumakalat na online hijack profile scam. O ito na, kaya mas kilala bilang identity theft. Mula November 2023 hanggang February 2024, nasa 178 cases na ang kanilang naitala. 89, 89 daw dyan nangyari lang noong nakarang buwan. Kaya pakiusap natin again, huwag kayong magkiklik na mga links na yan. Scam yan. Kausapin natin si Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP. Magandang umaga po, Colonel Fajardo. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat po ng taga-subaybay sa inyong programa. Opo. Magandang umaga po. Tama ho ba sa lahat ng mga links na isi-send po through cellphone, SMS, wag na wag nating i-click yan? Tama po, Ayan. Sir. Para maiwasan po na ma-hack po yung ating mga social media accounts ay dapat po hindi basta-basta po tayo mag-click sa mga links na pinapadala sa atin at ano-anong mga attachments from unknown sources po. Walang kumpanya, bangko o anumang mga institusyon ang magsisend sa atin ng link para tayo mag-click. Hindi yan. Hindi po sila authorized yan. Walang mga scammer lahat ang gumagawa niyan. Tama ho ba, Colonel? Tama po, Sir Aljo. Walang... Go ahead po. Colonel? Putol. Tawagan natin ulit. Sige, tapos pa-explain natin kay Colonel Fajardo itong hijack profile scam. Unauthorized access na yan sa ating mga social media accounts. Marami yan Messenger. Meron pang WhatsApp. Ano pa? Marami yan. Meron pang Telegram, Viber. Pag magsisend sila, hindi mo kilala. O kaya, pretending to be bank, wala po, ang bangko hindi magpapadala ng mga text na may link kung saan i-click mo. No. Hindi po yan. Hindi gagawin at ginagawa ng mga bangko yan. Colonel Fajardo, Attorney Ma'am, good morning again. Magandang umaga, Sir. Naputol po. Oo, kasi mga tao talaga, minsan nadudupe talaga naloloko. Uy, galing sa bangko, nakalagay video. Pero may nakalagay doon sa taas, unknown na mga numero. So, pag may mga linkable, clickable na mga links, wag na wag nating gawin yan. Tama ho ba, ma'am? Tama po, Sir. Okay. Huwag po tayong basta-basta mag-click po ng mga links at mga attachments na pinadala po sa atin sa email, sa ating po mga social media accounts dahil tama po kayo, wala pong bangko o ano mga legitimate na business na magpapadala po at manghihingi po ng po ano-ano po mga personal information na including yung inyong mga OTPs po. Paki-explain po, ma'am, itong hijack profile scam. Yes po, sir. Ito pong hijack profile scam or identity theft ay ito po yung unauthorized access po sa inyong mga media accounts. At pag once na na-infiltrate na po itong accounts niyo po either through hacking, phishing or other similar techniques po ay once ma-hijack po yung inyong o manakaw, magkakaroon po sila ng immediate access doon sa account at once makuha na po nila ay magpapanggap po sila dyan na sila yung original owner po ng account at magsasend po yan ng mga messages doon sa inyong mga friends list po at nakalagay naman po doon at manghihingi po ng kung ano-anong assistance minsan under the false pretense na sila po yun inyong kaibigan
may mga insidente po na nanghihingi ng financial assistance dahil namatayan sila, na-ospital yung kanilang kaanak, at dahil ikaw naman ay kaibigan mo to, kaanak mo ito, without even verifying na totoo ito, ay magpapadala po tayo ng pera. At once mapadala, later na lang natin mapafind out na hindi na pala yung kaibigan o kaanak natin yung may hawak ng account po na yun. Ang problema, meron na tayong SIM card registration law, pero may mga nakakalusot pa rin, mga naglipa ng mga messages na ito. Di ba natin matatrace ang mga yan, Attorney Ma'am? Pwede natin sir matrace po yan sa pamamagitan po ng tulong na rin po ng mismong account po ng owner po ng account. I-report po natin sa kapit na police stations. At yung atin naman po PACG ay handa po magbigay ng assistance pagdating nga po sa pag-iimbestiga. At hihingi po tayo po ng tulong doon sa DICT para po at doon sa service provider para matrace po itong may-ari po ng account. Pero kailangan po talaga natin, Sir Aljo, ito po talaga yung isa sa mga challenges natin sa mga ganitong nature po ng krimen. Ay hingi po talaga tayo. Hindi tayo basta-basta pwedeng i-exploit po yung account na yun without going through the legal process po. Lalo na pag hihingi na sa inyo yung personal information number ninyo, PIN, nako, wag na ninyong ibigay yun. At dapat maya-maya magpapalit tayo ng mga unique passwords sa ating mga online accounts. Yung marami dito, Colonel, enabling multi-factor authentication. Meron pang iba. Ano pang mga tips or abiso na lang, ma'am, sa taong bayan at kung paano nila i-report ang mga scammer na ito o mga uri ng scam online? Tama po sir, ang unang-una natin talagang ina-advise ay gumamit po ng mga strong and unique passwords sa ating mga online accounts. Huwag po tayong gumamit ng birthday natin, yung mga importanteng dates na related sa atin, yung birthday ng mga anak, wedding anniversary, or even yung mga related sa work natin. Kasi madali po talagang makita yan at ma-verify dahil sa mga mismong social media accounts natin, nandiyan minsan yung mga birthday natin, nagpa-pop up nga minsan. Kapag kailangan na birthday natin, nagpa-pop up talaga sa mga accounts natin. So napakadali po na i-hack po yan dahil mabilis nilang makuha yan. At tama po kayo, nabanggit nyo kanina, yung mga multi-factor authentication ay whenever possible ay gamitin natin yan. Dahil kung sakasakali, yung unang attempt po nila ay makuha kaagad nila, ma-open nila yan at may mga corresponding pa pong challenge po na ihihingin sa kanila at dapat yun ay hindi natin na i-share yung mga important information. At sabi ko nga natin, maging cautious sa pag-click. At maganda rin Sir Aljo, na from time to time, minomonitor natin yung mga online accounts natin para makikita natin yung activity. Para in case of biglang may mga activity na hindi nyo naman po ginawa, ay immediately tawagan natin yung mismong online video call. Maganda yan. Naka-video call. Yun. Para i-prevent kaagad yung illegal access po na yun. Alright. Maraming salamat, Police Colonel Jane Fajardo ng Philippine National Police. Thank you po, sir. Okay. Si Technology Editor and Cybersecurity Analyst Art Samaniego. Magandang umaga, Boss Art. Ay, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Okay, paulit-ulit na lang itong panawagan natin sa taong bayan. Napakarami po o samud-saring mga scam online ang sumusulpot ngayon. Abiso na lang, sir, ano ba dapat natin gawin para makaiwas tayo? Meron namang bago, hijack profile scam. Opo, yung hijacking profile scam, ibig sabihin na take over na yung account mo. Ayan, nako. Ibig sabihin na hack na yung account mo, yung social media account mo. So ang kailangan natin gawin, meron mga paraan para mabawi ito. Okay. Dapat mag-report po tayo pag na-compromise o na-hijack yung mga account natin. Kasi ibig sabihin dito, meron silang full control. Paano ba yun? Sir Art, makukuha ba ng mga scammer yan without clicking any link? O hindi mo na nabubuksan yung social media account mo? Pwede ba nilang ma-hack yan? Ay, hindi po. Dalawang paraan para ma-hack. Okay. Sige, ano po yun? Ano po yun? Para sa kaalaman ng taong bayan. Ano po ito? Ang po, yung tinatawag na phishing. Yung phishing, yun yung pagbigay sa iyo ng information na kala mo galing sa legitimate na tao. Halimbawa, magpapagap na bangko, pinapaklik yun. May link pa rin. So pag-click mo ng link,
wag na wag kayo magkiklik ng link. Opo. Okay. Ang pangalawa, yung mga weak password natin. Pag mahina po ang password natin at wala tayong two-factor authentication, ma-hack po yung account natin. Ano ba yung two-factor authentication? Nandun yun sa security feature, halimbawa ng FB? Tama po. Nandun yun sa settings, tapos punta ka sa security. Tapos i-activate mo lang yung 2FA o two-factor authentication. Pag na-activate mo yun, meron ka ng second layer of protection laban sa mga kriminal na mga signals na to. Kaya mag-ingat po tayo. So, pag-click na mga link, ito na yun, gagamitin na yung account mo, manghingi na ng pera through GCash, e-wallet, yun na yun. Yun na yung mga ganun. Yun na yun. So dapat ingatan po natin yung mga accounts natin kasi yung Facebook natin, hindi lang yung pang Facebook, pang-shopping na din natin, pang-contact na din ng mga kaibigan natin. Kaya pag na-compromise yan, patay na tayo. Hindi pa talaga kinukuha ni L itong mga ito, no? Scammer. Hanggang ngayon, buhay pa rin, no? Grabe. Mga ito, grabe yung nakita namin effect na to. May mga pamilyang nasira, may mga buhay na nawala dahil sa mga scammer. Dapat ibiyahe na itong mga to, Ipakain sa pating sa West Philippine Sea. Ito yung Agree ako sa iyo. Nakakabwisit, no? Pasensya na po sa salita dahil ang dami nila. So kung pwede lang talaga na ibalik yung parusang bitay, ito dapat ibitay itong mga to. Grabe, ang dami nila apektuhan. Pero bukod po doon sa account takeover, may tinatawag na account cloning. Ano po yun, sir? Account what? Account cloning. Cloning. Ano naman ito? So, ang ginagawa niya, halimbawa, kasi may mga picture ka, tapos may mga video ka, audio, gagawin ko, kukunin ko yun, gagawa ko na account gamit ang pangalan. Okay. Then? Sa pamamagitan, kahit di ko na-compromise yung account mo, pwede akong mangloko ng mga kaibigan mo para mangutang ako. So, anong dapat gawin para hindi tayo mabiktima nitong account cloning? Paano natin i-verify? So, pag meron kayo nakita mga account na ganito, dapat i-report ka natin sa Facebook. Pag report mo yan sa Facebook, i-down yung mga account na yan. Kasi mga kopya sila. Ikaw mismo ang mag-check. Ganon. Report ko ito, hindi sa akin to. Pangalan ko, pati mukha ko, nandyan. Ganon. So, halimbawa ikaw, pag chinek mo yung pangalan mo ngayon, ang dami mo mga fake yung mga account. Ang dami ko pong kapangalan sa Facebook pa lang. Yung iba, mga wala. Mga walang profile. May mas gwapo pa nga sa akin picture Sabi ko, hindi ako ito. Kalukuhan to. Yung mga ganyan, dapat hanapin nyo yung blue check. Yan, maganda verified din yan. May blue check. Wag mga may blue check talaga, legit yan. Talagang verified yan na siya. Tama. Kasi hiningan niya ng ID ng Facebook. Abiso na lang po sa taong bayan. Boss Art, go ahead. Lagi po tayo magduda sa lahat ng mga natatanggap nating online, lalo na pag galing sa Facebook. Yung mga messages na biglang lalabas, ang gusto makipagkilala sa inyo, gusto mag-offer sa inyo ng investment, at gustong magpagkilala sa inyo. Mag-ingat po tayo kasi karamihan yan. Lalo na ngayong magbabakasyon, ang dami mga vacation at travel scams na lumalabas. Kaya nga nandito ako ngayon sa CICT, maglo-launch ngayon ng Bantay Lakbay. Ito yung mga para sa vacation at travel scams na para protektahan ng mga tao. Sige, maraming salamat po, Sir Art Samaniego. Maraming salamat po.